puro saya, masama yun. Kahit si Balagtas ang tanungin mo. Anong sabi ni Balagtas? Ang sabi po niya, ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. O, kita mo, sabi kasi ni Balagtas, ang laki sa layaw, karaniway hubad sa bait. Yung palang layaw, nagiging hubad ka sa bait. Kasi baka hindi mo maintindihan eh. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Hubad na ano? Hubad sa bait at muni, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Pagka ang isang halaman din, laging nakalilim, pag naarawan, nalalanta. Ganon. Meron din ganong kasabihan si Balagtas. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy, malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Pagka yung puso mo sa tuway laging nakaniig, gusto mo puro lang saya, puro lang saya, puro lang saya, masama yun, kapatid. Kasi para kang halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Pero tinan mo yung mga halamang lumaki sa disyerto. Kahit sang taong di umuulan, buhay pa rin siya. Kasi laki siya sa hirap. Ganun ang ibig sabihin, ano, kapatid? Kailangan natin ng paminsan-minsan nakakaranas ng hirap para natin ma-appreciate, para natin maramdaman yung kaligayahan. Kasi pagka ikaw ay nahihirapan, para lang pera, no? Pag yung pera pinaghirapan mo, ay napapahalagahan mo, hindi mo nilulustay. Pero pag hindi mo pinaghirapan, nilulustay mo, nababaliwala. Kahit mayaman, mauubos. Pero pagka sa unti-unting pagtatrabaho, nakaipon ka sa pagsisikap mo, maganda yun na natutunan mo na sa nahirapan ka, napahalagahan mo. Ang isang bagay na nakuha sa pagtitiis at pagtitiyaga, mahalagang mahalaga yon. Natututo ka ng value. Yung perseverance, nagpapahalaga, natututunan mo pagka nakakaranas ka ng saya. Sabi nga ni Ferdinand Marcos merong sinabi si Marcos na natutuwa ako, naalala ko. For every tear, a victory, sabi niya. Sa bawat luha, may pagtatagumpay. Ang ibig sabihin, to attain victory, para ikaw manalo, magtagumpay ka, makakaranas ka ng pagluha. Para nga yung kawikaan ng matatanda, di ba? Sabi ng matatanda, kay nagsunog ng kilay yan, kaya naging abogado. Nagsunog ng kilay. Akala ko nung araw, talagang susunugin mo yung kilay mo, magiging abogado ka na nung maliit ako. Ganun ba yun? Di ba ako, Lola, hindi mapapasok ka ron? Sabi ng lola ko, hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang kahulugan pala nung nagsunog ng kilay, kasi nung araw walang kuryente. Ang ano mo nun, ang ilaw mo sa gabi, kundi gasera, kandila. Tapos kung nagbabasa ka, ilalapit mo yung kandila doon sa babasahin mo, ilalapit mo rin yung ano mo. Minsan sa lapit, nasusunog ng kandila yung kilay mo. Di ba? Yung pala ang kahulugan nung nagsunog ng kilay. Ang ibig sabihin, nagtiyaga, nag-aral na mabuti, nagpuyat, kaya naging abogado. Ayon. Yun ang kahulugan nung nagsunog ng kilay. Ibig sabihin, dumaan ang maraming pagtitiis bago siya naging abogado. Ganon din naman ang pagpunta sa langit. Mas mabuti na yung nagtiis ka kaysa puro kasaya, pupunta ka naman sa impyerno. Para kang halaman na lumaki sa tubig, kaunting di madilig, nalalanta. Tapos gayon din ang pusong sa tuway maniig, ang wika ni Balagtas. Ganon din sa Biblia. Sa Biblia, ganon din. Basahin natin ang panaghoy. Ganito ang ating mababasa. Sa aklat ng mga panaghoy, sa aklat ng mga
dalamhati at saka mga nararamdamang kahirapan ng tao. Ang sabi sa Panaghoy, 3:27. Mabuti nga sa tao na magpasa ng pamatok sa kanyang kabataan. Maupo siyang mag-isa at tumahimik sapagkat kanyang iniatang sa kanya. Sumubsob siya sa alabok, kung gayoy magkakaroon siya ng pag-asa. Tamo, pagka ikaw ay nagbabata, nahihirapan, nagtitiis, kahit nasusubsob ka na sa alabok, magkakaroon ka ng pag-asa. So ang pag-asa nasa pagtitiis. Ang pag-asa hindi laging puro ikaw ay tuwa ng tuwa, puro tuwa ng tuwa. Pagka kasi lahat ng tuwa, ang gusto mo puro tuwa, babalik na naman tayo dun sa sinabi ko dun sa isa kanina, sa 2:2 ng Ecclesiastes. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulul, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Pagka gusto mo, puro lagi kang masaya, hindi ka na magtatrabaho. Di ba? Kasi gusto mo lagi saya eh. Sige, saya ka. Ang trabaho mahirap eh, magpapasang ka eh. Ayoko niyan, gusto ko puro saya. Huwag ka na magtrabaho, magugutom ka. Kaya nga meron tayong pagtatrabaho, may lungkot, may hirap na tinitiis, para tayo sumaya. Pero pag puro saya, mabubulok ka. Bakit? Puro saya eh. Wala nang maglilinis sa daan, wala nang maglalaba. Huwag mo naman sabihin sa akin, yung labandera pagod na masaya pa. Oh, di ba? Ang masaya yung labandera pag nakatapos na siyang maglaba at binabayaran na siya. Dahil kaya sumaya siya, may bayad siya. Pero nagtiis muna siyang naglaba bago siya sumaya. Yun ang ibig sabihin, kapatid. Ang buhay ay nagiging makulay pagka mayroong mga pagsubok, mayroong mga tinitiis, nagiging mas matindi ang pagmamahal pagka may mga pagsubok, pagka may mga pagbabata, mga pagtitiis na dinaanan ka sa panliligaw mo, lalong tumitibay ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Iyon ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Ito po ang tanong ko, Brother Eli. Kasi po, may kapatid po akong isang nasaksak na namatay na walang kaawa, may nakursunadahan. Ngayon po, yung sumaksak sa kanya, saka wala na rin po siguro ng pinansyal at saka panahon namin na ikaso. May mga nagsabi po sa amin na isa Diyos na lang namin. So sa amin, gano'n na nga rin po dahil di na rin umusad ang kaso. Sa madaling salita po, sinadyos na namin na sabi namin, bahala na kayo sa kanya. Yung pong nakapatay. After 3 years po, nabalitaan po namin na sa Kabanatuan, nabaril din po yung nakapatay. Yung po ba'y kasalanan namin kasi siyempre may galit. Tapos nagigilty rin kami kasi 30 years old lang po yung kuya ko na mamatay. May dalaw pong anak na naiwan. Ay namatay din po yung nakapatay. Kaya lang nakakagilty rin kasi siguro panalangin namin na bahala na kayo. Ay, siyempre may galit. Alam, yun po ba'y ginawa rin ng Diyos? Ganito po yung kapatid. Para mawala yung inyong guilt, feeling of guilt. Hindi pa po yun ang hatol eh. Alam nyo, ang kamatayan, hindi po hatol yan. Ang kamatayan, kumbaga, incarceration yun eh. Yung kamatayan, temporaring, parang ikaw mo namatay ang tao, hinatulan na, hindi po. Kaya huwag kayong magkaroon ng feeling of guilt doon. Meron nga mga kriminal, ang hahaba ng buhay eh. Hindi naman namamatay eh. Pagka ganun, lalabas. At tingnan niyo yung pumatay kay Ninoy. Hanggang ngayon ba, nalaman na? Sino yung pumatay? Wala pong nakakaalam nun. Napakarami nang naubos na pera ng gobyerno para hanapin yung pumatay. Ngayon, nagkakaroon na naman ng panibagong investigasyon. Hindi malalaman yun eh. Top military secret yung pagkapatay kay Ninoy. Ngayon, ano po ibig kong sabihin? Hindi ko mo halimbawa, hindi namatay yung pumatay, o kaya yumaman pa yung pumatay, ibig sabihin approve of God yun. Haharap po tayong lahat sa hukuman ni Kristo, kapatid. Ang paghatol po pagdating ng paghukom. Kagaya po nung sagot ko kanina, samantalang patay ka ngayon, hindi ka pa hinahatulan. Pagdating ng paghukom, pagdating ni Kristo, saka lang po tayo gagantihan. Kaya huwag kayong mag-alala ron. Naintindihan ko yung nasa kalooban nyo eh. Siyempre,
pinatay yung kapatid mo. Kung pwede nga lang, ikaw din, patayin mo rin yung pumatay sa kapatid mo, di ba? Alang akong papatay. Pero hindi pa po yun ang ganti ng Diyos. Hindi nyo kasalanan yung namatay yung tao na yun. Hindi po. Wala kayong kahit anong kasalanan. Isa pa po sanang tanong. Sige po. Ito lang po isang tanong na malalim na kasi nagbabasa po akong Bible pero hindi ko pa po siguro naabot babasahin. Ano po bang hiwagang nababalot sa mga taong nasira Ang kaisipan. po at saka yung mga bulag o bingi na pinanganak na mga may kapansanan na parang wala nang silbi sa mundo. Yan po. Mali po yung perception natin na walang silbi yun. Halimbawa, halimbawa, ang asawa mo bulag. Napakalaki ng silbi nun. Ang asawa mo bulag, napakalaki po ng silbi nun. Dahil dun sa asawa mong bulag, makikita ng Diyos, banal ka talaga eh. Mahal mo siya kahit bulag, nagsisilbi ka, pinagsisilbihan mo siya. Tayo po kasi, kung maintindihan natin ang halaga ng buhay, ang buhay po kasi, we do not live for ourselves. That's the principle. We must live for a great purpose. Maaari, you live to serve God, para kandilihin ang mga asawa mo at mga anak. Ganon, paglilingkod sa Diyos yun eh. Kaya po hindi naman ang ibig sabihin, kung ang isang tao bulag, wala ng silbi eh. Unang-una, yung bulag, yung pipi, yung bingi, burden natin yun eh. Dahil sa mga yun na ipapakita natin sa Diyos ang ating compassion, pagmamahal sa kapwa, maliligtas tayo. Pag natuto kang magmahal, maliligtas ka eh. Magiging dapat ka sa Diyos eh. Kung walang bulag, walang pipi, walang bingi, wala tayong pagsisilbihan ganun, pare-pareho lang tayong mga tao, we cannot show mercy. Hindi magagamit yung mercy. Kaya nga meron tayong feeling of mercy dahil we have to be merciful dahil merong mga dapat kaawaan eh. At yun na nga yung mga less fortunate. Ngayon, ang kalagayan naman ng iba, para nila sabi, paano yan? Di wala nang kaligtasan yan sa iglesia kasi ni Kristo. Wala nang kaligtasan lahat yun eh. Tinan niyo ang hatol ni Manalo, ho? Huwag naman kayo magagalit kung may iglesia ni Kristo rito. Ang hatol po ni Manalo sa mga taong hindi nabaptismuhan sa kanila, hindi nakakapasok sa kanilang iglesia, wala raw kaligtasan. Ito po sa pasugo ng June 1976, page 29. Ang sabi ni Eduardo V. Manalo, hindi maliligtas ang nasa labas ng iglesia ni Kristo. Kaya, wala raw kaligtasan nasa labas. Paano yung mga bulag, pipi, bingi, may diferensya sa ulo? Wala lang kaligtasan lahat yun para kay Manalo eh. Ang katunayan, sabi ni Manalo, sintensyado raw yun sa apoy. Pakinggan nyo si Manalo. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Kristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero, mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy? Sabi ni Manalo, sintensyado raw sa apoy lahat ng wala sa kanilang iglesia. Yun po, malupit na hatol yun. Kasi alam nyo, sino ba ang gumawa sa pipi, sa bingi, sa bulag? Sino ba gumawa? Pakinggan niyo po sa 4:11 ng Exodo. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba ako ang Panginoon? So, sinasagot ng Diyos. Siya pala gumawa ng pipi, bingi, bulag, may paningin, disabled, may diferensya sa isip. Siya gumawa eh. Kung siya gumawa, may kaligtasan ba yon? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Ayan. Ang Diyos ay may kakayahang magligtas ng lahat ng tao, kahit na bingi, pipi. Pwede na mailigtas ng Diyos yun eh. Baka rin sabihin ng iba, paano maliligtas yun? Mas ligtas pa nga yun eh.
Kesa sa nakakakita, may matinong isip, pero kalokohan naman ang ginagawa. Eh yung mga mentally retarded, yung mga mongoloid, yung mga taong wala sa normal. Ano po yan eh? Marang maibibilang mong walang malayan, parang bata. Eh yung bata, ayon sa Biblia, tagalangit yan eh. Yung sinasabi ng Mateo 19:14. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Tanyo, yung maliit na bata, yun nga itinuro ni Kristo, tagalangit yun eh. At yung mga katulad ng batang maliit, tagalangit din yun. 18 naman. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kailangan pala ang makakapasok sa langit yung parang maliit na bata eh. Ang isip parang bata. Di ba ganoon? Ganyan yung bata, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagseselos. Yung bata hindi nagsisinungaling, hindi pumapatay, hindi nangangalo niya, hindi mahala. Yung bata, nangahubot-hubat yung mga bata, walang iniisip na masama. Ganun dapat ang magiging dapat sa Diyos. Ang makakapasok sa langit. Eh yan pong mga disabled, parang bata yan eh. Kaya wag po kayong maawa sa ganun. Baka mas kaawa-awa pa po tayo ron. Kung tayo may tunay na kaisipan, may nakapag-aral, pero masama ang gawa natin, mas magiging dapat pa yung ganung mga bata. O kaya yung mga katulad ng bata. Huwag niyo pong pagpaguran ng isip yung kapatid. Diyos din ang gumawa ron. May awa ang Diyos dun sa mga yun. Ano po yan eh? Natural na ng tao yung matakot sa kamatayan eh. Sinabi po yan ang pinakamatalinong haring tao na nabuhay sa mundo. Sa 7:26 ng Ecclesiastes. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatwid bagay ang babae. Sabi po ni Haring Solomon, nakasumpong ika ako ng bagay na lalo pang mapait kaysa kamatayan. So, ang kamatayan po mapait. Dahil sa pait niyan, maguni-gunita mo lang na yung asawa mo mamamatay, you fear for him. Di ba ho? Magunita mo lang yung magulang mo mamamatay, malungkot ka kung mahal mo magulang mo eh. Eh lalo na siguro kung ikaw na mamamatay, lalo ka sigurong natatakot. Pero, alam nyo kapatid, meron pong hindi natatakot sa kamatayan. Kagaya ni San Pablo, pakinggan nyo sa 20:24 ng Gawa. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayon, alang-alang sa tungkulin niya, hindi ko minamahal ang buhay ko, nawaring sa akin ay mahalaga. So, hindi siya takot mamatay, maganap niya lang po yung kanyang tungkulin. Ha? Meron akong alam dati, isang opisyal ng gobyerno, meron po siyang hawak na bangko. Sa gobyerno siya, sa panahon ni dating Pangulong Cory. No? Eh kung siya yung opisyal doon, siya nakakaalam, yung bolt ng bangko, de bukas po. Lumindol. Alam nyo ba nagtakbuhan lahat ng tao? Siya hindi. Isasara muna niya yung bolt bago niya iwan dahil baka mawala yung pera. Pinaglilingkuran niya yung kanyang tungkulin. Ibig sabihin, mas mahal niya yung tungkulin niya kaysa matakot siyang mamatay. Ganun po si Pablo. Sinabi niya po rin yan sa unang Korinto 9 na mas mahalaga sa kanya yung tungkulin kaysa sa buhay. Hindi siya takot mamatay. Pakinggan niyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Ayan, mabuti pa sa akin ang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mabuti pa raw sa kanya mamatay kaysa pawala ng kabuluhan ng kanyang karangalan. So, hindi po siya takot mamatay, kapatid. Pero alam nyo ba kung bakit may mga taong hindi takot mamatay?
Pakinggan nyo sa unang Juan, ganito ang ating mababasa. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Pag meron ka pong pag-ibig, hindi ka natatakot eh. May pag-ibig ka sa Diyos, kung gusto ka na ng Diyos na kunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataniman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang masama, gumagawa ka ng masama, pag doon ka namatay, ay kawawa ka po. Dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po. Dapat, bago tayo mamatay, maghanda po tayo na mamatay man tayo sana, kung tayo mamamatay, mamatay tayo na gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Yun po. Ang tanong ko po yun po kasing punong kahoy ng buhay, niliwanag po sa Apokalipsis na yun ay ang ating Panginoong Kristo. Hindi po si Kristo yon, kapatid. Mali ang pagkakaturo sa inyo na yung punong kahoy ng buhay sa paraiso ay si Kristo. Alam nyo, ganito, basahin natin yung punong kahoy. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Tama, sino ba yung Kordero, kapatid na Luz? Si Kristo po ang Kordero. Asan yung Kordero? Sa may luklukan ng Diyos, tama? Tama po. O di, iba siya dun sa punong kahoy ng buhay. Iba po. Ulitin mo nga uli yung 22:2 hanggang 3 hanggang 4. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. At hindi na magkakaroon pa ng sumpa. At ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon. At siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. At makikita nila ang kaniyang mukha at ang kaniyang pangalan ay sa kanilang mga noo. O, di iba Kordero kaysa doon sa punong kahoy ng buhay, kapatid na Luz. Iba po talaga yon. Yan. Kaya iba yung punong kahoy ng buhay doon sa paraiso, iba yung punong kahoy ng buhay kaysa doon sa Kordero, magkaiba yon. Makikita nga nila mukha ng Kordero At yung Kordero ay nandun sa may luklukan ng Diyos yun. Yung punong kahoy naman ng buhay, nasa may dako pa roon ng ilog, ang sabi. Di ba, kapatid na Luz? Ano yung nabasa natin? Opo, ganun nga po. Ngayon, pagdating po ng kasaysayan ng tao, nagpakilala ang Diyos ng ibang mga kahulugan ng punong kahoy ng buhay. Halimbawa, yung nasa 15:4 ng Kawikaan. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Tanyo, pagka ang dila magaling, punong kahoy ng buhay yun. So, nasa tao yan. Hindi po si Kristo yan, kapatid. Kasi yan, dila ng tao. Kasi ang sabi, ang kalikuan niya on kasiraan ng diwa. Hindi naman ganun ang wika ang dila ni Kristo na may kalikuan Walang nasumpungan daya sa kanyang bibig. Pero pag ang tao ay may magaling na dila, punong kahoy ng buhay yon, yung dila na yon. Marami pong kahulugan ng punong kahoy ng buhay sa Biblia. Ang mga ngaral pwede rin pong tawaging punong kahoy ng buhay.
Kasi ang mga ngaral inihalimbawa sa isang punong kahoy. Sa kanilang bunga, yung makikilala sila. 7:16 ng Mateo. Kaya marami pong kahulugan ang mga salitang punong kahoy ng buhay sa Biblia. Pwedeng mga hulugan niya ng isang tao na may bilang magaling. Pwede rin mga hulugan niya ng isang literal na puno kagaya dun sa Eden. At pwede rin mga hulugan niya ng isang espiritual na puno kagaya nung nasa Apokalipsis. Yan po ang sinasabi ng Biblia na dapat nating intindihin, kapatid. Meron pong natatakot siyempre sa kamatayan. Alam mo kapatid, ano po yan natural na ng tao yung matakot sa kamatayan Sinabi po yan ang pinakamatalinong haring tao na nabuhay sa mundo. Sa 7:26 ng Ecclesiastes. At nakasumpong ako ng bagay na lalong mapait kaysa kamatayan. Sa makatwid bagay ang babae. Sabi po ni Haring Solomon, nakasumpong ako ng bagay na lalo pang mapait kaysa kamatayan. So, ang kamatayan po mapait. Dahil sa pait niyan, maguni-gunita mo lang na yung asawa mo mamamatay, you fear for him. Di ba ho? Magunita mo lang yung magulang mo mamamatay, malungkot ka kung mahal mo magulang mo lalo na siguro kung ikaw na mamamatay, lalo ka sigurong natatakot. Pero, alam nyo kapatid, meron pong hindi natatakot sa kamatayan. Kagaya ni San Pablo, pakinggan nyo sa 20:24 ng Gawa. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan. Ayon, alang-alang sa tungkulin niya, hindi ko minamahal ang buhay ko, nawaring sa akin ay mahalaga. So, hindi siya takot mamatay, maganap niya lang po yung kanyang tungkulin. Meron akong alam dati, isang opisyal ng gobyerno, meron po siyang hawak na bangko. Sa gobyerno siya, sa panahon ni dating Pangulong Cory. No? Kung siya yung opisyal doon, siya nakakaalam, yung bolt ng bangko, bukas po. Lumindol. Alam nyo ba nagtakbuhan lahat ng tao? Siya hindi. Isasara muna niya yung bolt bago niya iwan dahil baka mawala yung pera. Pinaglilingkuran niya yung kanyang tungkulin. Ibig sabihin, mas mahal niya yung tungkulin niya kaysa matakot siyang mamatay. Ganun po si Pablo. Sinabi niya po rin yan sa unang Korinto 9 na mas mahalaga sa kanya yung tungkulin kaysa sa buhay. Hindi siya takot mamatay. Pakinggan niyo. Ngunit ako'y hindi gumamit ng anuman sa mga bagay na ito, at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay, kaysa pa walang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Ayan, mabuti pa sa akin ang mamatay. Ang sabi ni Pablo, mabuti pa raw sa kanya mamatay kaysa pawalan ng kabuluhan ng kanyang karangalan. So, hindi po siya takot mamatay, kapatid. Pero alam nyo ba kung bakit may mga taong hindi takot mamatay? Pakinggan nyo sa unang Juan, ganito ang ating mababasa. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Pag meron ka pong pag-ibig, hindi ka natatakot may pag-ibig ka sa Diyos, kung gusto ka na ng Diyos na kunin, ba't ka naman matatakot? Yan po. Pero natural po sa taong natatakot siya sa kamatayan. Pero pag nataniman tayo ng pag-ibig, pagmamahal sa Diyos at saka sa kapwa, hindi ka matatakot mamatay. Tanyo po ako, hindi ako takot. Alam niyo kung takot ako, hindi na ako magsasalita. Kaya ako po'y takot mamatay, hindi na ako lalabas, kapatid. Na-under surveillance ako Kaya masasabi natin, hindi tayo dapat matakot mamatay kung wala tayong ginagawang masama. Ang masama, gumagawa ka ng masama, pag doon ka namatay, ay kawawa ka po. Dahil pagdating ng araw ng paghuhukom, pananagutan mo sa Diyos yung masamang ginawa mo. Yun po. Dapat, bago tayo mamatay, maghanda po tayo na
mamatay man tayo sana, kung tayo mamamatay, mamatay tayo na gumagawa tayo ng kabutihan sa Diyos at sa kapwa. Yun po. Ang itatanong ko lang po sana, yung ano po kaya ang verse sa Bible na pwede niyong ipayo o maibigay sa akin para mapagtagumpayan ko po ang lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay ko po. Marami pong verse, kapatid. Kung yan ay talagang pagsubok, kaya lang ganito. Gusto ko kayong dagdagan po ng kaalamang espiritual. Huwag kayong magagalit. Meron pong dumarating pagsubok. Pero meron dumarating palo ng Diyos sa tao. Kasi namamalo po ang Diyos eh. Kung di ka kumikilala sa Kanya, minsan nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo gusto. Kasi bunga ng hindi pagkilala sa Diyos, pinapalo ng Diyos yung ibang tao para makaalala ka sa Diyos. Alam niyo kung minsan yan, lindol, mga bagyo, mga baha, kung saan ang tao napapahamak. Paraan po ng Diyos yan para magising tayo eh. Pinararamdam ng Diyos sa atin na baka tayo nakakalimot sa Kanya, nagagalit siya. Pakinggan nyo sa isang talata ng Job, pag lumilindol, tandaan nyo, nagagalit po ang Diyos. 9:5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Pagka po umuuga ang lupa, nagagalit ang Diyos ang ibig sabihin. Bunga po ng galit ng Diyos yan sa tao, nayayanig ang lupa. Yan, paalala ng Diyos yan sa atin para matuto tayong mag-aral, mag-isip, baka magsisi. Ngayon, meron pong ganyang mga pangyayari, may palo ang Diyos, kagaya nung sinasabi sa Hebreo, Kapitulo 12, ganito po ating mababasa sa versikulo 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Ayan, pagka kinikilala kang anak ng Diyos, pinaparusahan tapos pinapalo. Yan po ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Kaya dapat maintindihan nyo po yan. Ngayon, meron naman pagsubok. Yun yung sinasabi nyo. Kaya lang dapat, alam mong i-distinguish ano ba yung pagsubok, ano ba yung palo. Baka akala mo pagsubok pa, palo na pala. Ganon. Kailangan po maintindihan natin yon. Ngayon, yung pagsubok, pagka dumadating po yan, maraming talata sa Biblia na pwede nating mapanghawakan. Halimbawa, yung sinabi po ni San Pablo sa Gis 13 ng unang Korinto. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Hindi naman pala pahintulot ng Diyos na yung higit sa kaya mo dumating sa iyo kapatid. Kahit na yan tukso, kahit na yan pagsubok, hindi papayag ang Diyos na higit sa kaya mo ang dumating. So pag dumating, para wag kang manghina, para wag kang mawala o para wag kang magwala, pakinggan nyo naman ang unang Pedro 4, versikulo 12. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin, na waring ang nangyayari sa inyo'y di karaniwang bagay. Kundi kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Dapat po pala pag dumarating yung mga pagsubok, huwag tayong mawalan ng loob. Matuwa pa tayo, sabi ng Biblia, at kayo'y mga galak, sabi ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, nagiging karamay tayo sa hirap ni Kristo. Ayun po kapatid. Nakita niyo si Kristo nung pinapasan niya yung krus, katakot-takot na hirap ang ginawa niya, pagtitiis niya, dinuduraan siya, sinasampal siya, minumura siya ng mga tao, pinagtatawanan siya, hinahampas pa siya ng mga sundalong Romano, hanggang ipinako na nga siya sa krus at pinatay na. Pero lahat ng yun tiniis niya. Gusto niyong makaramay kayo sa kanya, yung parang nadamayan natin siya,
pag dumadating ang pagsubok, magtiis tayo. Huwag tayong malungkot, manalangin tayo sa Diyos, humingi tayong tulong, magalak tayo na tayo'y dumadaan sa pagsubok kasi pagkatapos na tayo'y masubok, may pangako po ang Diyos. Sa Santiago 1:12. Pakinggan nyo. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Ayon, maliwanag po yan kapatid na mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso. Sabi, pagkasubok sa kanya, tatanggap siya ng putong ng buhay. May buhay na walang hanggan po. Okay na po yan, kapatid? Maraming salamat po, Brother Eli. Sa pagdidesisyon, ang unang-unang isasaalang-alang mo ay yung bagay na yon na hindi ka maililigtas ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit sundin mo lahat ang gusto nila, kung mapapahama ka, kawa-awa ka naman. Pero hindi naman masama na isipin mo yung mga taong nakapaligid sa'yo. Kaya lang, pagdating dun sa mga desisyong pangkaluluwa, kung halimbawa sa pagkain lang, ang nandun sa bahay mo, mga Bicolano, siguro gagawin mo ginataan na maanghang-anghang. Pagkain lang naman yun Kung halimbawa ang desisyon na kailangan mo tungkol sa pagbili ng refrigerator, tanungin mo yung asawa mo. Kasi kayong dalawa magkasama sa buhay. Pero pag ang desisyon na ay kailangan pang kaluluwa na, hindi na kailangan ng kahit sino pang iba. Dapat ang desisyon mo ay isaalang-alang mo na mailigtas mo yung iyong sarili at pagkatapos maligtas din naman yung iyong kapaligid sa iyong buhay. Ngayon, sa pangkaluluwa, dapat ang desisyon nakabatay sa aral ng Diyos. Halimbawa, isa ka pong babae, halimbawa, may desisyon kang mag-asawa, pipili ka ng asawa na hindi ka ilalayo sa Diyos. Meron po kasing mga tao na ang asawa ayaw sa Diyos, mga walang Diyos. Tapos may asawa na ang paniniwala mali, sa relihiyong mali. Dapat lagi tayong sasangguni sa Biblia. Kung sa Biblia tayo sasangguni, hindi tayo magkakamali. Halimbawa, isa kang byuda. Ang tanong mo mag-aasawa pa kaya ako? O hindi na lang ako mag-aasawa? Baka pag nag-asawa ko, yung anak ko, apihin ng mapapangasawa ko. Ano kaya ang dapat kong gawin? O tanong mo sa Biblia. Ang sabi sa Biblia, doon sa unang Korintos 7. Ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kaniyang asawa. Ngunit kung patay na ang kaniyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kanino mang ibig niya, sa kalooban lamang ng Panginoon. Ngunit lalong maligaya siya kung manatili ng ayon sa kaniyang kalagayan, ayon sa aking akala, at iniisip ko na ako'y may espiritu rin naman ng Diyos. Yan ang sabi ng Apostol Pablo na kung halimbawa yung asawa mo namatay na, pwede ka uling mag-asawa. Pero mas maligaya ka kung hindi ka na mag-aasawa. Ayon. Yun ang dapat mong ipasaalang-alang, kapatid. Kung kaya magdidesisyon ka, ang kaluluwa, tasangguni ka lang sa Biblia, meron namang sagot. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi masama na isaalang-alang natin yung taong nakapaligid sa atin, pero pagka ang pangdidesisyon mangangahulugan na ng kaluluwa mo, dapat sumangguni ka sa Diyos. Yung iba kasi sumasangguni sa manghuhula o kaya sa horoscope. Pagkadating sa pangkaluluwa, sangguni ka sa Diyos. 30 ng Isayas, versikulo 1. Sa aba ng mga mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan
sa kasalanan. Ngayon, sabi ng Diyos, sa aba ng mga mapanghimagsik na anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisangguni, ngunit hindi sa akin. Pagka pala ikaw, hindi ka sa Diyos sumasangguni ka ka-horoscope, o kaya doon sa, meron pang sumasangguni sa herbularyo tungkol sa bagay sa buhay, panghihimagsik sa Diyos yun Dapat sumangguni tayo sa Diyos. Panginoon, ang gagawin ko ba tama sa iyong kalooban o hindi? Ayun, sasagot naman ng Diyos sa Biblia. Yun ang dapat nating maintindihan. Kung ano man ang desisyon mo sa buhay, isasaalang-alang mo yung mga nakapaligid sa'yo, just see to it na hindi maaapektuhan ang kaluluwa mo. Meron kasi, yung pati kaluluwa niya ay iniaalay dahil sa asawa lang o sa anak. Pati kaluluwa niya, willing na siyang papunta sa impyerno yung asawa niya, siya susunod na rin sa impyerno. Merong ganun. Alam niya nang yung asawa niya papunta sa kasama, susunod pa rin siya. Ito talaga, nag-drug addict na yung asawa ko, magda-drug addict na rin ako. Masama yun. Wala nang matitirang matino sa inyong sambahayan pagka susunod ka sa asawa mo dahil ba sa pagmamahal mo sa asawa mo, you are going to march into hell for a heavenly cause. Merong ganun kasi. Your husband is marching into hell. Susunod ka naman. 1, 2, 1, 2, 3, left, right, left. Tapos papunta sa impyerno, susunod ka. Huwag ganun. Bawal yun. 15:14 ng Mateo. Pabayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Kaya kailangan pag yung aakay sa'yo, bulag, idilat mo mata mo. Dahil pagkapareho kayong bulag, kawaawa naman kayo. Ang aking katanungan ay ito, tungkol sa pangalan na ipinangalan ng ating mga magulang dito sa lupa. Kapansin-pansin po na may insidente sa pagkuha ng NBI at police clearance na sa di inaasahang pagkakataon ay mayroong kapangalan katulad na nangyari sa aking papang noong siya'y magretiro sa trabaho. Posible din po bang may kapangalan ang mga maliligtas sa kabilang buhay sa kaharian ng Diyos? Hindi posible, kapatid. Hindi posible. Maniwala ka sa Diyos. Alam mo kung bakit? Pag maliligtas ka kasi, bibigyan ka ng Diyos ng ibang pangalan kaysa sa dati mong pangalan. Basahin natin ang Apokalipsis 2:17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti at sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumatanggap. Alam mo kapatid na Melano, ang maliligtas pala tatanggap ng isang batong puti na may nakasulat na pangalan walang nakakaalam kundi yung tumanggap, Brad Mel. Ano yung pangalan na yun? Sabi, bagong pangalan, di ba? Tama po, kapatid na Eli, bagong pangalan ang pagkakasabi po Ang ganda-ganda nung sabi nung kapatid, sa NBI daw may nagkakapareho ng pangalan. Ang totoo yun, maraming ganun Yun lang isa nating manggagawa May kapangalan, yung palang kapangalan niya, drug pusher sabi ko, hindi naman drug pusher, hindi makakuha ng NBI clearance, balik-balik kasi drug pusher yung kapangalan niya. Pagkatapos ng investigasyon, hindi naman pala siya yon. Ngayon ganito, alam nyo, pag ang Diyos ang gagawa, ay hindi po pwedeng magkadalawa yun o magkapareho. Pag ang Diyos ang magbibigay ng pangalan, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Basahin mo nga, Brother Mel, yung Job 37, versikulo 7. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao
upang maalaman ng lahat ng mga tao na kanyang nilalang. Ayan. Ang Diyos pala ang naglalagay ng tatak sa bawat tao. Bawat tao, every person. Kaya tinan mo yung fingerprints, walang magkakapareho. Kahit bilyon-bilyon ng tao, walang magkakapareho. Kasi tatak ng Diyos yan eh. Basahin natin ang Science of Fingerprinting, Sister Luz. Pakibasa mo. Ito po. Fingerprint matching. Among all the biometric techniques, fingerprint-based identification is the oldest method which has been successfully used in numerous applications. Everyone is known to have unique, immutable fingerprints. A fingerprint is made of a series of ridges and furrows on the surface of the finger. The uniqueness of a fingerprint can be determined by the pattern of ridges and furrows as well as the minute points. Galton was able to scientifically prove that fingerprints do not change over the course of an individual's lifetime, and that no two fingerprints are exactly the same. According to his calculations, the odds of two individual fingerprints being the same were 1 in 64 billion. Aba, wala palang fingerprints na magkapareho, Brad Mel, Sister Luz. At yan ay sa buong panahon ng ikaw ay nabubuhay, hindi na babago yung fingerprints mo. Kaya kung sa tao may kaiba-ibang fingerprints, nagawa ng Diyos yun, walang magkakapareho, maaaring may magkapareho, isa sa 64 na bilyon. Ang tao sa mundo ngayon, 6 na bilyon lang eh. So walang magkapareho ng fingerprints. Hindi pwedeng magkapareho. So, kaya ng Diyos magbigay ng pangalan na hindi mauulit sa isa't isa pag nasa langit ka na, kapatid. Ang katunayan niyan, ito babasa ko sa iyo, 147:4 ng awit, pakinggan nyo. Kanyang sinasaysay ang bilang ng mga bituin. Siya ang nagbibigay sa kanila ng lahat nilang pangalan. Nakita mo, kapatid, sa Diyos pala, lahat ng bituin may pangalan. Aba, alam mo ba kung gaano karami ang bituin sa langit? Dito lang sa Milky Way Galaxy, daan-daang bilyon eh. Sa isang galaxy pa lang, bilyon-bilyon ang galaxy. Bawat bituin may pangalan sa Diyos. Naniniwala ka na, kapatid, ngayon na hindi pwedeng magkapareho pangalan sa record ng Diyos sa langit? Napakalawak ng kaalaman at karunungan ng Diyos, hindi magkakapareho ang pangalan ng dalawang taong magiging dapat sa Diyos. Naniniwala ka ron, kapatid? Opo, Brother Lee. Orihinal, walang malas na tao. Lahat ng tao ginawa ng Diyos na mabuti. Kaya lang, ang tao merong ginawa sa kanyang sarili. Basahin natin ang Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Ang lahat ng tao ginawa ng Diyos matuwid. Tingnan mo yung isang bata pagkapanganak. Ang bata, kahit anong klaseng kulay, kahit anong itsura, pagkabata, nakakatuwa eh. Ang bata, malinis ang kalooban, walang masamang mata, walang masamang kamay ang bata. Basta ang bata lumabas sa bahay bata ng ina, matuwid yun. Sabi ng Haring Solomon, nakita ko na ginawa ng Diyos na matuwid ang tao. Lahat tayo mula sa pagkabata matuwid. Ngunit ang ginawa ng iba, nagsihanap sila ng maraming katha, maraming ilusyon, maraming kasinungalingan, hindi totoo. Kaya tayo sumasama ang tao. At pagka sumama na ang tao, malas talaga.
Alam mo, malas yun. Yung taong hindi sumusunod na sa Diyos. Sabi dun sa Kawikaan 3, ganito ang ating mababasa sa versikulo 33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Tamo, ang sumpa ng Diyos nasa bahay ng masama, yung malas. Ngunit, ang pagpapala naman ng Diyos, yung blessing, yung swerte, ay nasa tahanan ng matuwid. Pagka matuwid ka sa Diyos, pagpapalaing ka niya. Ngayon, wag mo namang maisip sana, kapatid, ay ang pagpapala ay laging material na mayayaman ka, dahil kang pera, nakapalasyo ka, hindi ganon. Ang pagpapala ng Diyos hindi nasusukat sa mga bagay na material. Hindi rin naman nasusukat ang swerte sa mga bagay na material. Basahin natin ang Lucas, ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mangag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao hindi sa kasaganaan ng bagay na tinatangkilik niya. Hindi ko mo marami kang tangkilik o marami kang kayamanan, maswerte ka na. Yung iba, sinasabi nila yung swerte, inire-refer nila sa maraming pera, maraming kayamanan. Hindi nasusukat dun Marami kang ang pera, wala namang kapayapaan sa puso mo. Mas mabuti pa yung isang mahirap na wala namang problemang malalaki. Ang problema nga lang ng mahirap kung saan kukuha ng almusal at saka ng hapunan pero yung marami, mayayaman naman, ang problema mismo yung sarili nila. Merong hindi makatulog. Yung mahirap, pagod na pagod. Paghiga nung mahirap, naghihilik pa Basahin natin ang 5:12 ng Ecclesiastes. Ang tulog ng manggagawang tao ay mahimbing, maging siya'y kumain ng kaunti o marami. Ngunit ang kasaganaan ng yaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Kita mo, yung tulog ng manggagawang tao, yung mahirap, mahimbing. Kahit konti lang ang kinain, kahit ang marami, mahimbing pa rin ang tulog ng manggagawang tao. Pero, yun ikang kasaganaan ng kayamanan, di magpapatulog sa kanya. Halimbawa, marami kang milyon sa kwarto mo, may kumaluskus lang na pusa, di ka na makatulog, akala mo nino-hold up ka na. Ganyan. Kaya, alam mo, yung swerte, hindi nasusukat yon sa dami ng kayamanan. Ang swerte, yung taong kahit walang pera, mabait ang asawa, mabubuti ang mga anak, mabuti siyang tao, wala siyang mabibigat na sakit. Swerte yun. Pero mayaman ka nga, marami kang pambili ng gamot, may diabetes ka naman, di ka makakain ng ice cream, malas mo. At yun, ang nangyayari yun, karaniwan na sa mga taong masasama. Ang tanong ko po ay kung ang tao ay mamatay, saan po magtungo? Sa impyerno, sa purgatorio o sa langit? Salamat po sa inyo, sa inyong pagdalo, kapatid. Unang-una, maganda po yung tanong nyo. Kung tao ay mamatay, saan pupunta? Sa impyerno, sa purgatorio o sa langit? Kasi kaya natin tinatanong yan, sabi sa ating paniniwala na kinagisnan sa Pilipinas. May purgatorio, may langit, may impyerno. Yun ang sabi sa atin. Pero ang tao po, pag namatay, hindi po pupunta sa langit, hindi pupunta sa impyerno, hindi rin pupunta sa purgatorio. Pag namatay ang tao, pupunta sa nicho. Yun po ang unang pupuntahan natin. Pagkamatay, kasi ganito po ang sabi ng Biblia sa 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Dalawa po ang mangyayari sa tao Una, mamamatay, tapos meron darating na paghuhukom. Pag namatay, saan muna tayo pupunta? Basahin po natin sa 9:10 ng Ecclesiastes. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay,
Gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Yun. Ang pinupuntahan po pala ng tao after ng buhay sa mundo, libingan muna. Sa Bisaya, ang pagkakasabi dyan, bisan unsa ang hikaplagan nga buhat sa imong kamot, buhata kanauban ang imong kusog. Kay dito sa Seol, yung pong Seol, salitang Ebreo po yun, ang kahulugan po nun ay libingan. Dito sa Seol, din ikaw muadto, walay buluhaton, ni lalang, ni kahibalo, ni kaalam. So pagkamatay ho ng tao pupunta sa libingan, ano po ang mangyayari sa libingan? Basahin natin sa 12:7 ng Ecclesiastes. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ang sabi po, ug ang abog mo balik nganhi sa yuta ingon sa kaniadto. Ug ang espiritu mo balik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So maliwanag po yan na pagkamatay ng tao, yung espiritu babalik sa Diyos. Kaya nga po namatay kasi umalis na yung espiritu dun sa katawan Basahin po natin yung 2:26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na hiwalay sa gawa ay patay. Pag alis po ng espiritu, ang katawang walang espiritu, patay. Kaya po malalaman nating patay na kasi umalis na nga yung espiritu. Yung espiritu, ang Diyos ang nagbigay nun, babalik yun sa Diyos. Yun namang laman, yung katawan, babalik sa alabok gaya ng una. So it's a process of decay. Babalik sa alabok, mabubulok. Espiritu babalik sa Diyos. Wala pong pupunta sa purgatorio. Wala rin pupunta sa impyerno. Wala rin pupunta sa langit. Kasi yung laman pupunta sa alabok. Yung espiritu babalik sa Diyos. Ngayon, ano po ang mangyayari pagkatapos? May darating na paghuhukom. Doon sa paghuhukom, para ang tao'y mahukuman, bubuhayin po ng Diyos. 5:28 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayon, maliwanag po, darating pala yung paghuhukom. Merong pagkabuhay na mag-uli. Pagka ang tao po ay namatay bago maghukom, pagdating po ng paghukom, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, wag ang wika ninyong ipanggilalas ito, na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, ang sabi. Magsisilabas ang mga taong namatay mula sa libingan. Yun po yung sinasabi ng pasyon gayon nga ni itong araw, habang ika'y nabubuhay, kusang binabahalaan, mili ng anumang bagay, magaling o masama man. Subalit kapag nalagot, hiningang lubhang marupok, ng katawan mong mairog, ang araw mo'y matatapos, ang iiralay ang sa Diyos. Ayon, di mamamatay ang tao. Pagkatapos, pag namatay na, pagdating ng paghukom, at sa balye ni Hosapat, hihipan yaong pakakak, na ipupukaw sa lahat, ang anghel ay magtatawag, ito ang ipangungusap, bangon kayo mga patay, magsidulog kayong tunay, sa mataas na hukuman, nyaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayon, ang sabi sa pasyon, binabasa pag mahal na araw. Ang tao po pala, huhukuman. Para mahukuman, mababangon yung patay. Paano ba mangyayari para yung mga patay bumangon? Sa 37 ng Ezekiel, pakibasa kapatid na Luz.
Muling sinabi niya sa akin, manghula ka sa mga butong ito at sabihin mo sa kanila, o kayong mga tuyong buto, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito, aking papapasukin ang hinga sa inyo at kayo'y mga bubuhay. At lalagyan ko kayo ng mga litid at babalutin ko kayo ng laman at tatakpan ko kayo ng balat at lalagyan ko kayo ng hininga, at kayo'y mga bubuhay, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Ayon, pagkabuhay pala na mag-uli ng mga tao para hatulan sa paghuhukom, iuuli pala ng Diyos uli, ibabalik yung natunaw na katawan, yung mga buto, lalagyan ng hininga, lalagyan ng litid, lalagyan ng laman, tatakpan ng balat, at kayo ikay mabubuhay, at makikilala ninyo na ako ang Panginoon, sabi ng Biblia. Yan po ang mangyayari, kapatid. Bubuhayin ngayon. Pagka nahatulan ka na ngayon sa paghuhukom, saka ka palang pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Wala pong purgatorio, kapatid. Wala nga purgatorio, sabi ni Rizal. Kaya pinapatay si Rizal ng Kastila kasi lumalaban si Rizal sa Katoliko. Basahin po natin yung unexpurgated no limitangere. Yung no limitangere hindi pinakialaman ng Katoliko. Yung no limitangere original, meron po ako niyan sa akin library. Yung photocopy nung sulat kamay mismo ni Rizal. Ano po ang nakasulat sa no limitangere? Sa page 72, ito po ang sabi, kapatid. Ito po. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Yan, sabi po ni Rizal sa kanyang aklat na no limitangere, wala ikang purgatorio sa Old at saka sa New Testament, sa Matanda at sa Bagong Tipan. Kahit si Moises, kahit si Kristo, walang binanggit na purgatorio kahit kapiraso. Kasi pag namatay na po ang tao, hindi naman pupunta sa purgatorio, hindi naman para bang may istasyon pa ng purgatorio para makarating ng langit o makapunta ng impyerno. Hindi po ganun. Pag namatay ang tao, punta sa libingan. Maghihintay siya ng paghukom. Pagdating po ng paghukom, bubuhayin lahat ng tao. Haharap tayo ngayon sa hukuman ni Kristo. Pag nakita kang matuwid, dadalhin ka sa buhay. Pag nakita kang masama, papapuntahin ka sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pero nakakalungkot, kapatid, meron pong mga turo sa Katoliko na binago na ng pari at ng papa ngayon. Nakakalungkot po. Hindi lang ibinabalita dyan sa atin. Pero sinabi po nung namatay na papang si Papa Juan Paulo II, wala raw pong impyerno. Sabi niya, nakalaban siya ni Kristo kasi si Kristo nagsasabi may impyerno Pero yung Papa, wala raw pong impyerno. Basahin natin yung Today newspaper, Friday, July 10, 1999, kapatid na Daniel. Vatican City, forget the flames and the devils with pitchforks. A week after telling the Roman Catholic faithful heaven was not up in the clouds, Pope John Paul II said on Wednesday, hell was not a physical place either. Lest sinners think they can get off lightly, though, the pontiff said hell was for real, and rather than being inflicted by God, it was something sinners brought on themselves. Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life, he said. More than a physical place, hell is the state of those who freely and definitely separate themselves from God, the source of all life and joy. Ang sabi ni Papa Juan Paulo II, si John Paul II, wala raw physical hell. Hindi raw totoong merong lugar na ang tawag hell. Yun daw ay isang kondisyon na ang tao ang naglalagay sa kanyang sarili.
It is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life. Ay, hindi po totoo yung sinasabi na yun ng Papa. Dahil si Kristo, nagturo po talaga na mayroong isang impyerno na tinatawag din po sa Bibliang dagat-dagatang apoy, kung saan parurusahan si Satanas, yung kanyang mga rebelding anghel, at saka yung mga taong nagrebelde rin sa Diyos. Yun po. Pero kailan mapupunta ang tao ron? Hindi po pagkamatay. Pagkamatay, lilibing ka muna, maghihintay tayo ng paghuhukom. Pagdating po ng paghuhukom, saka bubuhayin maguli ang tao, haharap sa hukuman. Pagka nakita ka pong karapat-dapat, doon ka dadalhin sa langit. At pag nakita ka pong hindi karapat-dapat, saka ka naman itataboy doon sa apoy. Yun po ang nakasulat sa 25:41 ng Mateo. Pakibasa. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Meron po talagang apoy na sinasabi si Kristo. At yun ay apoy sa impyerno. Meron po talagang impyerno. Isang lugar ng parusahan para sa mga rebelde, ayaw kumilala sa Diyos. Meron naman pong langit, yung paraiso, kung saan isasama ni Kristo yung mga sumampalataya, kagaya nung magnanakaw, na sa kahuli-hulihang yugto ng buhay niya, doon niya lang nakilala si Kristo. Nakapako na ang kanyang paa at kamay, kasama siya ni Kristong nakapako sa krus. Sumampalataya siya, pinangakuan siya ni Kristo, ipagsasama kita sa paraiso. Pero kung halimbawa, mamamatay po ngayon ang sino man, hindi pa pupunta sa langit, hindi pa rin pupunta sa paraiso, hindi pa rin pupunta sa impyerno. Mamamatay, lilibing muna at hihintayin muna ang paghukom. Kasi yung pong paghukom, isang araw lang po yun para sa lahat. 17:31 ng gawa. Ganito po ang nakasulat doon. Pakinggan nyo po. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Maliwanag yon, kapatid, na darating po yung paghuhukom. Ang sabi, isang araw lang po yun. Nagtakda siya ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan. Isang araw lang po yun. Lahat ng tao sabay-sabay na huhukuman ng Diyos. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, doon sa tanong nyo, saan mapupunta? Pag namatay, pupunta muna sa libingan. Pagkatapos, yung laman matutunaw, babalik sa alabok, yung espiritu babalik sa Diyos. Pagdating ng paghukom, bubuhayin lahat ng patay, pagkatapos haharap sa hukuman, doon po malalaman kung pupunta sa impyerno o pupunta sa langit. Yun po ang nasa Biblia. Wala namang kasalanan doon, kapatid, kung pinagkakasunduan ninyo. Walang kasalanan doon kung nagkasundo halimbawa na yung babae magtatrabaho. Okay lang yon. Kaya lang, kung ako tatanungin nyo personally sa aking karanasan, marami na kasing nasirang pamilya dahil dyan eh. Marami na akong nakitang nasirang pamilya dahil yung lalaki at babae, siyempre mayroong dumarating na panahon, nangangailangan sila ng lingap ng isa't isa. Sa mga panahon na yon, manunukso naman ng demonyo, may dadating na ibang lalaki sa'yo o kaya ibang babae, tutuksuhin ka. Doon ang uumpisa ngayon yung pagtataksil ng asawa laban sa asawa. At doon na nag-uumpisang mawasak ang pamilya dahil dyan sa pagnanasang kumita ng malaki. Samantalang, alam mo kung pag-uusapan natin ay ang kasulatan doon sa 17 ng gawa at versikulo 26, ganito ating mababasa. At ginawa niya sa isang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin.
Tingnan mo kapatid, bakit sa ating bansa maraming Chinese? Di ba totoo ang mga Chinese sa ating bansa naging mga milyonaryo at bilyonaryo? Kasi may hanap buhay sa Pilipinas. May kayamanan ng Pilipinas. Bakit tayo kailangang mag-abroad para kumita ng mas malaki? Kasi displaced tayo. Bakit tayo na-displace? Yung mga magagandang negosyo na napunta sa mga dayuhan sa ating bansa. Yung malalaking negosyo, hawak ng Amerika, hawak ng China, hawak ng mga Bombay. Yan ang pinakamayayaman sa bansa natin. Punta ka sa Baguio, sa Cebu, sa lahat ng mga pangunahing syudad ng Pilipinas, ang mayayaman Incheck, Bombay, at Amerikano. If Chinese can be millionaires and billionaires in our country, it means that they have the opportunity to get that from the Philippines. Bakit hindi ba lalo dapat tayong Pilipino magkaroon ng ganon? Kaya lang, kasi nga merong inequity, meron ng imbalance, there is injustice. Ngayon, ang aking masasabi ganito, kapatid, hindi naman kasalanan yung babae maghanap buhay, ang lalaki ang mag-alaga ng anak, pero sana kung pwede lang, maniwala tayo sa sinasabi ng Diyos na ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao, kasama na Pilipinas dyan, para magsipanahan tayo sa ating sariling tahanan, pagkat itinakda ng Diyos ang talagang ayos ng kapanahunan at mga hangganan ng ating mga tahanan. Ibig sabihin, within the limits and the boundaries of our nation, we can live comfortably. Kung halimbawa, nagkasundo kayong maghahanap buhay ka, kapatid, saka ingat ka na rin sa tukso. Baka mamaya mawala yung pagmamahal mo kay mister pag natukso ka nung iba. O mawala yung pagmamahal ni mister sa'yo pag tinukso naman siya ng iba ron. Laging mas maganda yung intact ang pamilya. Magkasama yung mag-asawa. 3:7 ng unang Pedro. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ayun, sabi ng Biblia, mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyo-inyong asawa. Mas mabuti pa rin yung magkasama ang mag-asawa, kasi nga pinagsama sila ng Diyos eh. You are the better half of your husband and your husband is your better half. Ibig sabihin talagang you are one flesh, magkasama kayo sa lahat ng paraan. At para buo ang pamilya, ang mga anak protektado.